salita ng kwan yun salita ng napipikon no? Salita ng napipikon. Kaya walang mangyayari sa bayan natin. Ang tanong, ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto ko sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Alam mo, ganito kasi yan. Bago ka sana magsalita na may katiwalian, okay, dapat ikaw ay magpapakita ng ebidensya na talagang meron. Okay? Pero bakit laway lang yung kapital? 'Di ba? Laway-laway lang yung kapital natin diyan, Katonyi nga. Oh, ang tagal mo ng reporter o kung ano bang tawag sa iyo, 'di ba? Pero dapat hindi ka nagsasalita ng ganyan, dapat may pinagbabasihan ka. Okay? Na papakita mo, ito si Congressman ganito, may kinurakot, ito yung ebidensya natin. Ganito. Dapat meron, hindi yung magbibitaw ka lang ng salita na wala ka namang patunay or ebidensya. 'Di ba? Sino ba yung kinakampihan mo ngayon? Nung medyo nadiin si Lopez, biglang nagsalita si Katonyi. Aba, teka lang. Anong meron? Tuloy natin. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. So, gusto niyang palabasin, pag hindi daw po umaksyon yung ating mahal na Pangulo, konsentidor. Okay? Tandaan po natin, ang ating Pangulo, hinahayaan niya, kasi may batas tayo hindi siya nakikialam sa proseso. Di kasi siya diktador. Katunyeng, hindi diktador ang mahal na Pangulo. 'Di ba? Hindi siya pwedeng makialam sa mga proseso na yan. 'Di ba? Eto na nga lang pinagbabantaan nga yung pamilyang Marcos hindi nga siya, pinagbabantaan yung pamilya nila. Hindi nga siya nakikialam kasi may proseso. 'Di ba? Yan pa kayang sinasabi mo na yung mga congressman dapat pakialaman ni PBBM, silipin kung ano yung mga ganito ganyan. Kami mismo wala naman kaming nakikitang mali diyan sa loob ng Quadcom. Diyan sa Quadcom, wala kaming nakikita na mali sa ngayon. Sa ngayon. Kasi ginagawa naman nila yung trabaho nila 'Di ba? Ginagawa nila yung trabaho nila. Nakikita naman namin tama naman, 'di ba? Hindi rin naman sila bastos. Pag may hearing diyan sa Quadcom, hindi naman sila bastos. Ngayon, kung iniisip mo na kurakot yung mga iba diyan, kailangan may patunay tayo diyan. Hindi yung sabi-sabi lang, maglalabas ka lang ng sama ng loob mo na, diyan merong katiwalian diyan. Ano? Ano nga ba 'yon? Ano yung meron? Si Marcolita ba? Si Dan Fernandez ba? Diba? Dapat meron tayong ipapakita sa mga audience natin. Hindi yung gagamit lang tayo ng kapital na laway. Pangit yun. KO! Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit paano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. Bakit noon hindi ka nagsasalita sa mga project ni Digong? Yung kingdom noon ni Kibuloy, kalansay pa yan. Pag upo ni Digong, biglang gumanda. Wala kang comment dun. Diba? Anyari, Katunyeng. I-quote nyo po ako dyan, kung gusto nyo i-quote ako. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Hamon sa Pangulo, dapat gawin niya. Pero,
that does not give the Vice President the license to do what she wants to do. Yung mga pinagsasasabi niya na to, ugali ba ng nasa katinuan yan? Ugali ba? Hindi ugali ng ugali yan ng mga bangag. Ugali yan ng mga nakakain ng pulburon. Oh. Totoo, nakikita natin dito sa sinasabi ni Katunying dito, dublikara siya. Alam nyo, hindi po maganda yung dublikara, mamili ka. Dapat mag-focus ka sa isa. 'Di ba? Hindi yung patalon ka dito, talon na naman dito. Anong tawag dun? Mataas na opisyal ng pamahalaan yan. Hindi po, opo. Ako yun lang, ito, usapang diretsahan. Tantanan nyo na yung pagbili-bili ng mga projects. Panahon pa ni, alam ni Pangulong Duterte to, panahon pa niya. Yung mga kongresista, binibenta nyo yung mga projects. At nagpatuloy ito ngayon. Pagka hindi po nilubayan yan, ito pong mga bili-bili ng project na yan, maniwala kayo, we are going to the dogs. May problema ba ang administrasyon? Meron. May problema ba si speaker? Meron. Pero that does not insulate Vice President Sara Duterte sa mga kamalian. Yung mga, ang problema kasi sa kanya, sasagutin lang eh. Kung meron bang katiwalian, kung wala, ba't ka matatakot humarap doon? Ikaw nga yung nakakaalam kung merong kanya. Si Sara, nagwawala doon sa interview sa kanya. Kung yung energy na sinayang mo doon sa interview sa'yo, kung doon mo sa Quadcom sinabi yun, di mas maganda. Mas papalakpakan ka ng mga tao, sasabihin, yay, totoong matapang talaga si Sara dahil humarap sa Quadcom. Pero ikaw yung bida doon sa interview sa iyo, walang kukontra sa iyo doon. Walang magtatanong sa iyo doon. Kung may magtanong man sa iyo, makasamahan mo lang din, pabor pa sa iyo. 'Di ba? Yun. Ay, salamat po sa 344 likes natin diyan. Maraming salamat sa nag-share ng ating live ngayon, nag-like, at syempre sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po. Tuloy natin. Merong katiwalian yan o wala. Saka naman nakakita. Apat na withdrawal ng 125 million. Sabi ni Emmanuel, parang ikaw na vlogger, laway lang kapital, buhay na pamilya. Natural, nandito kami sa tama at kayo yung mga may tama, babanatin kita gamit yung laway ko. Pagkakakitaan ko kayo. Yung mga bobong katulad nyo, pagkakakitaan ko. K.O. Binaboy ko na kayo, kumita pa ako. San ka lulugar? Diba? Ako may kinakain, ikaw, Emmanuel, anong kinakain mo? Tain ng asawa mo. Diba? San ka pa? Nababoy na kita, pinagkakitaan pa kita, tapos sabi ni YouTube, sahod mo na ballpoint man. Ako si YouTube, papadalhan kita ng pera dyan. Kasi yung amo namin, si YouTube. Gagawin kong negosyo yung mga bobo dito sa social media. Kayo yung produkto ko dito. Tandaan nyo yan. Kayong mga tatanga-tanga dito sa social media, kayo ang pagkakakitaan ko at kayo ang produkto ko dito. So, paano yan? Kahit malayo kayo, kayo pa rin yung produkto ko. K.O. San ka lulugar? Ay, nako po. Tuloy natin. Each kalahating bilyon. Sasabihin nyo, hindi nyo alam kung yung mga papel na hindi dumaan sa inyo. Hindi po ba, mga kababayan?
Ito Sabi ni Ricardo, hindi daw pwedeng mag-focus sa isa. Kung sino yung tama, dun daw tayo. Tama naman. 'Di ba? Oo. Pero kung titingnan mo sa nangyayari ngayon, Ricardo, sino yung tama at sino yung may tama? Di ba ang may tama si Sara? Ha? Tama bang magbanta ka? Papatay ka? Hindi. May tama ka. Ako kasi may utak, kayo wala Yung mga bobong didisits yan. Hindi ako magpapasakop sa mga tangang tao, bobong tao na katulad nyo. Hindi. Ako kasi may utak. Kayo, meron ba? KO! Ito po nangyari sa bayan natin, mga kababayan. Ito po nangyari sa bayan natin. Ayan. Pagka diehard Duterte ka, wala ka ng pakikinggan na katwiran ng kabilang panig. Pag diehard BBM ka, wala ka ng pakikinggan na katwiran ng kabilang panig. Ito. Ako diehard BBM ako. Papaano ko babanatan itong pangulo natin? Hindi nga nagsasalita. Tahimik nga lang. Kasi ayaw niya ng gulo. Ang maiingay dito yung mga Duterte. Sila yung araw-araw bumabanat si PBBM, may naririnig ba kayo? Alam nga naman banatan ko yung tao, tahimik naman. Diba? Sige nga, Tunyeng, isipin mo yan. Alam nga naman tirahin ko ng tirahin yung Pangulong Bongbong Marcos. Tahimik na yung tao Kung magsalita man, nagbibigay lang yan ng payo. Kung magsalita man, patungkol sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Kung magsalita man, para sa mga Pilipino lang din. Diba? Mali ba yun? Sige nga. Tama naman. Diba? Huwag tayong papanig doon sa medyo sablay na. Pero kasi, anong sablay ng Pangulong Bongbong Marcos? Siya na nga yung pinagbabantaan. Hukayin pa yung bangkay. Yung Marcos Jr. Bangkay, hukayin ni Sara. Alam nga naman kampihan ko si Sara. Sige nga. Isip-isip tayo. Ito na po nangyari sa bayan natin. Ito na po nangyari sa bayan natin, mga kababayan. Yan na po nangyari sa bayan natin yan. Kawawa po itong bayan natin. Na-polarize tayo. Alam mo, hindi magiging kawawa yung ating bayan kung lahat sana sinusuportahan ang gobyerno. Ang problema kasi sa ating bansa, merong ibang mga laos na politiko na hinahangad yung posisyon ng mahal na Pangulo, gusto nilang makuha. Ayaw nilang makipagkaisa kasi sila mismo may pansariling interes, gusto nilang makuha yun. Paano nga naman uunlad kung ganun? Paano tayo aangat niyan kung ganun? Diba? Tayo dahil sa mga leader na iniidolo ng karamihan. Hindi po ba? Ako, ang pangarap ko. Rodora Pedrosa, shoutout po Ako, pangarap ko. Matagal ko na itong pangarap. Sapagkat, at least pangarap yan hindi pangako yan Baka sabihin ng iba, nangangako ka rin. At least, Katunyeng, ano yan? Sure yan pangarap yan Baka ibahin ng iba, sabihin nangako ka. Sige, tuloy natin. Naniniwala ako na tama yung ginawa ni Senator Ping Lacson. Matagal ko ng pangarap na sana ay tanggalin ang diskresyon ng mga mambabatas, congressman at senador sa paggawa ng proyekto sa bidding. Ewan ko lang kung may tumakbo pang congressman at kung may tumakbo pang senador. Tanggalan po ninyo ng diskresyon ang mga mambabatas natin sa pagturo ng mga project, pagturo lalo na ng mga kontraktor na gagawa ng project. Pagka po ganun, ewan ko lang kung may tatakbo pang congressman at senador. Yun ang pangarap ko sana. Sana mangyari yun. Pero hindi yan. Ako ang pangarap ko. Sana magkaroon ng bitay.
na yung mga drug lords, protector, bitayin, patayin, di ba? Yun yung pangarap ko, yung mga kurakot, bitayin, di ba? Mababaw yung pangarap mo eh. Kasi kahit maggawa pa sila ng mga proyekto, ang iniisip mo kasi, kurakot yung mga yan, kaya may mga proyekto. Ako iba, mas maganda tong sa akin. Kasi ang pangarap ko, no, na magkaroon ng bitay or firing squad sa mga taong kurakot. Ngayon, may budget ka, bibigyan ka ng budget, matatakot kang kurakutin yan. Kasi pag napatunayan, bibitayin ka. Kahit may mga projects tayo, o may mga projects sila, may budget, mapupunta sa tama, matatakot silang mangurakot. Kasi may bitay. Ngayon, kung tatanggalan mo ng mga proyekto yan, lalong babagsak yung ating ekonomiya. Diba? Tinanggalan mo eh. Kung bibigyan mo naman ng proyekto, maaaring kurakutin nila yung iba. Pero kung may bitay lang sa mga taong kurakot, naku po, biglang asinso yung Pilipinas. Mahina yung pangarap mo eh. Mahirap eh. Mahirap mangyari. Alam niyo kung bakit mahirap mangyari? Sila magdidesisyon eh. Pangarap ko, umulan sana ng pera. KO! Pangarap ko rin din yan eh. Isa sa pangarap ko yan. Ay, salamat Victor Manuel sa iyong palike dyan sa ating live ngayon. Yun ang problema natin mga kababayan. Parang, di ba? Parang kaya tumatakbo ngayon ng mga mambabatas, gustong maging congressman, eto pa, meron pang isang gusto si Ping Lacson na matagal ko nang gustong mangyari. Alam niyo po, kaya itong Ping Lacson na to, nanghihinayang ko kay Senator Ping Lacson eh. Sana si Senator Ping Lacson ang naging presidente ng Pilipinas eh. Alam niyo po yung isa pa niya sinasabi, sabi niya, pagka ikaw ay pumasok sa gobyerno, pag ikaw ay government official, whether you are appointed or elected, dapat waive ang iyong karapatan sa bank secrecy law. Dapat pwedeng halongkatin ng gobyerno na nag-iimbestiga ang iyong bank accounts. Pagka ikaw ay isang tao na pumasok sa yan, agree naman ako dyan. Maganda naman talaga yun, di ba? gobyerno, ulitin ko ang gusto ni Senator Ping Lacson, all government officials, elected man o kaya appointed, dapat walang bank secrecy law. Kung gusto po nating matigil itong katiwalian sa pamahalaan, kung gusto nilang matigil ang katiwalian sa pamahalaan, ano po yung dalawa lang muna at marami pa namang iba. Ano pong una, tanggalan ng diskresyon ang mga mambabatas sa pagpili ng mga projects at lalo na sa pagpili po ng mga kontraktor. Hindi nila trabaho yon. Number 2, dapat pag opisyal ka ng gobyerno, gaano mang kataas ang posisyon mo sa gobyerno, gaano mang kababa ang posisyon mo sa gobyerno, dapat waive ang iyong karapatan sa bank secrecy law. Dalawa lang. I support that. 100%. Ano po? Alam mo, Tonyeng, ang sumamalang yung loob sa iyo ng mga sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos kasi wala kang wala kang isang salita. Akala ko din ito si Tonyeng malapit sa mga Marcos, 'di ba? Pero hindi ko alam ba't biglang ganyan yung mga sinabi, no? Biglang baliktad nung si Lopez. Ano meron? 'Yun yung tanong. Anong meron? Good luck sa iyo, Tonyeng. Mabuhay kang hangga't gusto mo. Ha? Ipaglaban mo ang gusto mong ipaglaban. At least nabigyan natin ito ng reaksyon yung kay Tonyeng, no? Kasi medyo lang naman. Hindi ko naman sinasabing talagang sablay siya. Kasi yung iba dyan, opinion, reaction niya yun eh. Akin, ganun din, di ba? Sa paningin ko sa mga sinabi ni Tonyeng ngayon, may magaganda naman. Meron din sablay. Di ba? Yun. So, at least nabigyan po natin ito ng reaksyon.